But he didn't listen. Nanatili lamang itong nakatayo at nakaharang sa daanan ko. Our kids, Mrs. Valiente. Don't worry, I already excused ourselves. Now answer me, who's that guy who called you? Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang tuluyan ko nang maintindihan ang sinabi nito. What the heck are you talking about? I blurted in irritation. You heard it right. I want you to answer my question before I let you go inside the room. Inis ko itong tiningnan, ngunit mas lalo lamang ako nainis nang makitang nakangisi na ito. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Umalis ka na sa daraanan ko at nang mapuntahan ko ng mga anak ko, mariin kong saad. I told you, anak natin. He again corrected. I don't care. I rolled my eyes on him and walked to the side but he again moved and blocked my way. Ano bang problema mo? Singhal ko. Hindi nito pinansin ang pagsigaw ko at ganoon pa rin ang kanyang muka. Problema ko? Gusto kong malaman kung sino ang lalaking yun na tumawag sa'yo. Siya ba yung palagi mong kasama? He asked. How did you know? Teka nga, why is he asking me that? Sino ka ba para sagutin ko? I blurted. Inaasahan kong sasabihin nitong katagang ama ko ng mga anak ko. O di kaya pinoprotektahan niya ang kanyang mga anak laban sa ibang tao. Katulad ng nakasanayan ko. I'm your husband, and I have the right to ask you who that guy is. My lips parted. My eyes widened and my heart skipped a bit upon hearing him. Masyado akong gulat sa sinabi niya, kung kaya't hindi ko magawang kumilos. Hindi ko siya maintindihan. Parte na naman ba to ng kalokohan niya? How dare him make fun about that serious thing? Ano? I muttered. Asawa mo ko. You're my wife. And I'm your husband. Enough! I stopped him from talking. I lifted my head to face him. Don't you ever dare fool me again, Valiente. I won't believe you. Of course, I'm the fucking one who worked for it. Kaya hindi mo ako maluloko. Angrily shouted. Hindi ko alam kung galit ba ako sa kanya dahil sa mga pinagsasabi niya. O galit ako sa sarili ko dahil sa nararamdaman kong ito ngayon. Umiling lang ito sa sinabi ko at akmang hawakan ng kamay ko nang kaagad ko itong nilihis. Believe me, I didn't sign the annulment papers you've sent to me. Hindi ko pala kaya. Ayokong mabura ang kasal natin, Althea. He agonized. What the fuck is he talking about? He just threw the papers away just because he doesn't want this marriage to be invalidated where in fact, he's the one who said that this marriage was a big mistake. He regret marrying me. Tapos ngayon sasabihin niya na ayaw niyang mabura ang pesteng kasal na to? How about his wife? Akala ko ba kasal na ulit siya? How dare you? How could you say that you're still married to me? When in fact, you already married your mistress. Pagalit kong sigaw. Kasabay niyon ay ang pamamasa ng mga mata ko. Naalala ko na naman ang araw na yon. Ang araw na ako mismong babae ang lumuhod sa harap niya at nagmakaawang huwag niya akong iwan. Kahit na harap-harapan niya na akong pinagtaksilan. I saw how his face changes. And now I could see nothing but sadness. He shook his head. No, hindi ako nagpakasal sa iba, Althea. Aminado akong nagpakagago ko. Wala akong tinupad maski isa sa pinangako ko sa'yo noon. Nagdala ako ng babae sa mismong pamamahin natin. But believe me, I didn't commit myself to anyone else, but only you. And by that, I saw a tear slide down to his cheeks. Punersa kong sarili kong huwag maluha. Fuck this heart. Napaka-traidor. Palagi na lang akong sinasaktan sa tuwing kausap kong lalaking to. I don't need explanations. Hindi na mababago ng mga salitang yan ng sakit at pagdurusang ipinaranas mo sa akin. Malamig kong saad. I love you, Althea. I gasped and held my breath for a second. And then another tear escaped from his right eye. I shook my head. You love me? Have you forgotten how you slapped me with that bullshit? No, I'm so sorry. Nagkamali ako. Sobrang laki ng kasalanan ko sa'yo. Sa inyo ng anak natin. For the second time, he tried to hold my hand, but I again avoided him. Napansin ko ang panghihina nito kaya nagmamadaling naglakad na ako at nilampasan ito. I will never stop loving you, Althea. Nakita kong humigop ng kape galing sa kanyang tasa si Mr. Rizardo, isa sa mga kasosyo ko. He owned 2 large companies here in the Philippines and in Japan and is considered a business tycoon.
Hindi naman ako nagsising pinili siya bilang isa sa mga kasosyo ko dahil talagang maaasahan at mapagkakatiwalaan siyang tao. We have similarities and one of those is being passionate about our business. Your secretary makes good coffee, he suddenly commented. I giggled. Yes, she is. I agreed. Marami kami pinag-usapan tungkol sa negosyo hanggang sa dumapo tuluyan na kami sa personal naming buhay. It was Mr. Martinez who started everything by asking Mr. Rizardo about his wife. Mrs. Wilma Rizardo is well known because of her successful business here in the Philippines. She is the founder and a CEO of Willis Medical Group. I always saw her on television, guest starring on a show. She is planning to build a business in Taiwan soon, Mr. Rizardo added. Namangha ako sa sinabi nito. She's good at handling business though, I commented. Tumango lamang ito sa akin. At yan ang nagustuhan ko sa asawa ko. She's very dedicated and passionate about business. Nakita kong humigop ng kape si Mr. Martinez bago nagsalita. How did you two meet each other? He asked. We're still high school back then. Fourth year high school and graduating students. Kahit noon pa man gano'n na talaga ang asawa ko. She never stopped until she finished her works. Ayaw niya kasing magsasayang ng oras. Pagkukwento nito. Kaya nga nung pinabubuntis namin ang panganay namin minsan na kaming nag-away dahil ayaw niya talagang itigil ang pagtatrabaho. She can have her maternity leave. But she still insisted. He added. Tahimik lang ako nakikinig sa kanila rito habang palihim na nilalaro ang hawak kong tasa. I envy you for having your wife, Mr. Martinez commented. Who you too? Balita ko inimbitahan siya ng 3 malalaking fashion magazine ah. Well, Victoria is indeed gorgeous and photogenic, said Mr. Rizardo. I managed to be silent in front of them. Kunwari ay abala ko sa pagbabasa ng mga papeles na ngayon nasa harap ko. How about you, Mr. Valiente? You're married already, right? Who's that lucky woman? I stiffened when Mr. Martinez asked me. Ano ba dapat ang isasagot ko? I don't know. I knew to myself that I already have an answer to his question. But why am I feeling like this? We've already been business partners for almost a year, but you didn't introduce your wife to us, said Mr. Rizardo. Naubusan ako ng salita. What the fuck am I feeling right now? I should have answered his question, pero ang hindi ko alam ay ang biglang pag-atras ng dila ko. I swallowed and cleared my throat. Yes, I have my wife. And I'm lucky to have her, I said. Of course I am. I do love her so much. I see. You should bring her here sometimes. I bet she's a model. Am I right? No, she's not. Is she a businesswoman? Oh, probably a businesswoman. What a perfect couple then. Sasagot pa sana ako nang sabihing mali siya. Ngunit wala na naman akong pwedeng sabihing trabaho ng asawa ko. Should I say she's a mass comm graduate? Should I say she's pregnant, that's why she isn't working for now? But to my disappointment, I spoke all of a sudden. She's not a businesswoman. Shit lang. Gusto kong tampalin ang noo ko dahil sa biglaan kong pagsasalita. What then? Mr. Rizardo asked. She's mass communication graduate. My wife is pregnant kaya hindi pa siya nagsisimulang magtrabaho. I immediately answered. I saw how their mouth formed an O shape as they heard me. Well, congrats, Mr. Valiente. We didn't know my future tagapagmana ka na pala, Mr. Rizardo said. Thank you. I smiled at them. Akala ko'y hanggang doon lamang ang usapan namin at tapos na. Ngunit nagkakamali ako. Tahimik kami ng ilang segundo hanggang sa nagsalita ulit si Mr. Martinez. I'm thinking you two already graduated 2 years from now. Am I right? I nodded my head as an answer. Then how come she didn't still get a job? I mean, she should at least try to apply for a broadcasting company. Saad pa nito na para bang pinaparinggan ako. Hindi ka agad ako nakasagot. Maya-maya pa'y narinig ko nagsalita si Mr. Rizardo. Same case with my nephew Luis. Nagpakasal siya sa babaeng 3 taon lamang niyang naging kasintahan. Nagulat nga ako nang malamang wala palang trabaho ang babae. She didn't finish her school at high school lang ang tinapos. Well, that's how powerful love is. Dahil sa pagmamahal niya, hindi man lang niya napansing pineperahan lang pala siya ng babaeng yon.
He paused and drank all the remaining coffee left in his mug. Unconsciously, I grasped the mug holder. Bakit parang bigla kaming lumayo sa usapan? Unang buwan pa lang nilang pagiging mag-asawa, masyado ko nang nahahalata ang babae. Kunento niya kasi na ayaw niya raw magtrabaho ang asawa niya. Anong ginawa ng babae? Ayun, at ngumingiti lang na para bang siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. My poor nephew suffered a lot when that woman left him. He added. Nag-iwas ako ng tingin dito nang bigla akong makaramdam ng pagkainis. Where's that woman now? Well, nagbagong buhay na raw. Daladalang yamang ipinagkaloob sa kanya ng pamangkin ko. Hindi ba lang nakonsensya at ginamit pa talaga para magpatayo ng bahay nila. Kaya nga nawawalan na ako ng kumpiyansa sa mga ganoong klaseng tao. Sila na nga ang naghihirap, sila pa ang nanghuhuthot ng mga pinaghihirapan natin. What is he trying to imply? Is he generalizing them? At talagang ganoon kababa ang paningin niya sa mga taong mas nakabababa sa kanya dahil lang sa babaeng yon? Nagdilim ang paningin ko at mabilis na tumayo galing sa kinauupuan ko. Napansin ko ang pagkagulat sa kanilang mga muka. Pakiramdam ko ay makakasakit na ako kapag hindi pa ako aalis dito. I have something to do. Maiwan ko na muna kayo rito. And then I stormed out of the room. Wala na akong pake kung bastos man yung nagawa ko. Ang gusto ko lang ay makalabas at makahinga ng maluwag. Nakauwi ako ng bahay bandang 8:00 na ng gabi. Naabutan ko ang asawa kong tulog na sa kwarto namin. Tahimik kong inilapag ang mga gamit ko sa maliit na mesa namin. At bahagyan niluwagan ng suot kong korbata habang nakatitig sa tulog kong asawa. This past few days, nakahiligan niya ng matulog. Alam ko namang dahil yun sa pagbubuntis niya. Good thing hindi pa naging sensitibo ang pang-amoy at panlasa nito gaya ng sabi sa amin ng OB-GYN niya. Bumaba ang tingin ko sa kanyang tiyan. Ilang linggo na lang at magdadalawang buwan na ang anak namin sa tiyan niya. I sighed and silently walked towards her and gently kissed her forehead with my hands on her tummy. Napansin kong naalimpungatan ito sa ginawa ko at nagulat nang makita ako. Oh Han, nandito ka na pala. Akmang iaangat pa nitong kanyang sarili ngunit pinigilan ko kaagad siya. Iinitin ko lang yung ulam na niluto ko doon. Umiling lamang ako sa sinabi nito. No need, kaya ko na, okay? Pero pagtitimplahan pa kita ng kape mo. Wika ulit nito. Huwag nang matigas ang ulo, Han. Matulog ka na lang ulit at magpahinga. I can manage. Sige, basta ha, matulog ka kaagad pagkatapos mong kumain at magbihis. Paalala nito. Tumango lamang ako at dinampian ulit ng halik ang kanyang noo. Bago tuluyang umayos ng tayo. I watched her slowly closing her eyes until she finally fell into sleep. Wala sa sariling umangat ang bawat sulok ng mga labi ko. Nang makumpirmang nakatulog na nga talaga ito. Well, her lips are now slightly parting, making her look adorable. Kahit anong gawin niya, nabibigahani pa rin ako sa kagandahang taglay nitong asawa ko. Sila na nga ang naghihirap, sila pang nanghuhutot ng mga pinaghihirapan natin. Tila ba na biglang naglaho ang ngiti sa mga labi ko nang maalala kong sinabi niya ng mga kasosyo ko kanina. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata at umiling. Bullshit, no. My wife isn't one of them. We both love each other. She loves me and I love her. Weeks had passed. Althea is already on their 2nd month of pregnancy. Her baby bump isn't that visible. Siguro ay likas na impis ang bewang nito. Sa loob ng mga araw na yun ay hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sadyang hindi mabura-bura mga katagang sinabi ng mga kasosyo ko. Lalo na yung sinabi ni Mr. Rizardo tungkol sa kanyang pamangkin. Naiinis ako sa sarili ko. Maling-mali itong iniisip ko tungkol sa asawa ko. Pero shit naman, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Nangunguna ang pagdududa ko na alam kong isang malaking kamalian. Kaya mas minabuting umilag muna ako sa kanya. Yes, I tried my very best to avoid my wife. Todo ilag ako sa kanya, na alam kong napapansin niya na. But still I'm trying to communicate with her, to at least provide her needs for our child. Akala ko'y makakalimutan ko ng mga nararamdaman kong ito. Ngunit nagkakamali ako. Habang dumadaan ang mga araw, unti-unti nang lumalayo ang loob ko sa asawa ko. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Han, pinalitan mo ba ang sekretarya mo? I heard my wife ask. Oo, I answered immediately. Bakit? Maya-maya pa'y naramdaman kong pag-uga nitong higaan namin. Hudyat ng kanyang pagsampa sa kama. Napabuntong hininga ko at umayos ng paghinga. Wala, you don't need to know. I answered.
Ang totoo'y pinasibak kong lahat ng empleyado sa kumpanya. Kasali na doon si Vargas na sekretarya ko. At pinapalitan ko ng mga bago. I don't even know why I'm doing it. May isang bahagi ng utak kong nagsasabing kilala niya ang asawa ko. I'm afraid baka tanungin sila ng mga kasosyo ko tungkol sa asawa ko. At mabigo sila sa akin dahil hindi siya katulad ng asawa niyang may nagawa na sa buhay. Bullshit. I badly want to punch myself for feeling this way. Nagbalik lang ako sa realidad ng nararamdaman ko ang mga braso ng asawa ko sa bandang tiyan ko. Samantalang nakasandal na sa aking balikat ang kanyang ulo. Han, malambing nitong tawag sa akin. I didn't answer her. Why can't I feel anything? Hindi ba dapat ay nakangiti na ako ngayon dahil sa kilig? Bukas na ang scheduled prenatal check-up natin. I can't wait to see our baby. Hindi ba kapag sa pangalawang buwan ay mas magiging visible na siya? Like our baby's move. Our baby's face, though hindi pa natin makikita ang buo niyang muka kasi magde-develop pa lang siya. I heard her giggled in adoration. Her baby. Of course, I'm excited to see what my baby looks like in the ultrasound. Busy ako bukas. Bibigyan na lang kita ng pera pang ultrasound at pambili ng mga vitamins. Ihahatid na lang kita sa clinic mamaya. I feel numb. Wala akong makapang kahit na anong emosyon sa puso ko. I feel like I don't have any interest in talking about this stuff. Para bang napilitan lang ako sa mga pinagsasabi at ginawa ko ngayon. Napansin kong pagtigil ni Althea sa gilid ko. Ano? I have a sigh. I'm really busy, Althea. Hindi kita masasamahan bukas kaya bibigyan na lang kita ng pera. Pero, hindi ba sabi mo isasamahan mo ko? Saka, linggo bukas, hindi ba? I cut her words. Pwede ba? Masakit ang ulo ko. Huwag ka nang dumagdag pa sa mga problema ko, Althea. I exclaimed. I heard her gasping in fright but later on said, Sorry. She sparred aggressively. As I lift myself out from the bed, I went to the balcony. Fuck you, Lucas. Hindi ko ginustong umabot kami sa ganito ng asawa ko. Pero shit ng isipan kasi to. Han? I remained my eyes closed and tried to avoid her calling me. Han? Masakit ang ulo ko, oo. Masyado akong babad sa trabaho kanina. At ngayon ay nangungulit na naman si Althea. It has been 7 months. Yes, I've been ignoring her for 7 months. And she's already 7 months pregnant now. Hindi katulad noong mga nakaraang buwan. Ngayon ay mas lalo lang lumala itong nararamdaman ko. I'm totally numb and I can't feel anything towards her at all. Especially love. I already told her about this. About me. Being fell out of love. Pero heto't ayaw niya pa ring tumigil. Nilalambing niya ako sa tuwing umaalis at umuuwi ako galing sa trabaho. Ngunit sigaw lang ang natatanggap niya. What? I'm just being true to myself. Ayaw kong pilitin ang sarili kong pakisamahan siya. Lucas, Han, tila ba'y may kung ano nagpakulo sa dugo ko dahil sa pangatlong pagkakataon ay tinawag ako nito. Dahil sa irita nasinghalan ko ito. What? I'm used to her reaction already. Parang araw-araw ay nasisigawan ko na siya dahil sa kakulitan niya. May problema ba? Kalmado na tanong nito sa akin. Namangha ako sa inasta nito. I cannot help but laugh at that stupid question. You're asking me about my damn problem? I sarcastically asked as soon as I finished laughing. Pero imbis na sagutin ako nito na natili lamang itong nakapikit sa akin. Nakita akong hinanakit sa mga mata nito nang tingnan ko ito. Pero hindi yun dahilan upang tumiklop ako at tumahimik. I angrily pointed to her face. You? I yelled. I'm sick of this marriage, Althea. I shouted at her face. Biglang nag-ibang mukha nito na para bang maya-maya ay iiyak na ito. Nag-iwas ako ng tingin nang maramdaman ko ang kaunting kirot sa puso ko. Kung ang masasakit na salita lang naman na magpapatahimik sa kanya gagawin ko. She didn't answer me and just stayed in that position. You're impossible. Umiiling kong saad at padabog na tumayo galing sa upuan at nagtungo na sa kusina upang sana ay maghanda ng makakain ko. Pero pagkarating ko roon ay bumungad sa akin ang nakahanda ng pagkain sa mesa. Nakalatag na rin ang 2 plato at ang kubyertos doon. Ramdam na ramdam ko ang presensya niya sa aking likuran na mas lalo lang kinainit ng ulo ko. Naglakad na ako patungo sa isang upuan at pabagsak na inupo ang sarili ko. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko habang nakapikit ang mga mata ko. I'm afraid I might have forgotten about our child inside her womb. Baka tuluyan na akong mawala sa sarili at masaktan ito sa mga pananalita ko. Ayoko.
Lucas, what do you need this time? I cut her words. Magpapaalam sana ako. Bukas uuwi muna ako sa probinsya para bisitahin si nanay. I heard her reply with her voice slightly trembling. Iminulat ko ang mga mata ko sa sinabi nito.